he said that he had gifts, that he met God, he experienced God in his life, and he had visions, and as he was very bright, he was able to really he was able to avoid any suspicion from me. Sa gitna ng kagubatan ng Canada na kung saan naitago sa mata ng mga tao, isang so-called family ang naging sunod-sunodan sa isang tao na nagpakilalang isang propeta. Ang propetang ito ay nangako ng kaligtasan at pagpapala, pero makalaunan na iba pala talaga ang hangad ng propetang ito. Noon ay inakala nilang tagapagligtas, pero mas lalo pa pala silang malalagay sa kapahamakan. At nang malaman na nila ang buong katotohanan, ay huli na pala ang lahat. Car sa puissance de sa colère va tout détruire ce que votre œil peut voir maintenant. Nagsimula ang lahat ng ito sa isang simpleng paghahanap sa sarili, na ika nga ng iba ay isa toong soul searching. Ngunit ang gawang ito ay magdudulot lang pala sa kanila ng napakatinding bangungot, mga pagpapahirap at pagmamalupit. Isa itong estado sa buhay na hindi nino man papangarapin. Pero bakit nga ba humantong pa sa ganito, at bakit hindi na lang sila umalis o kaya naman ay tumakas? At ano nga ba ang nasa likod ng leader na pinaniniwalaan nilang isang propeta? Mga kaibigan, dito ay malalaman natin ang buong katotohanan sa kwento ng The Anthill Kids. Kilalanin muna natin kung sino nga ba ang propetang nasa likod ng kwentong ito. Si Roch Thériault, o kilala bilang si Moise, ay pinanganak noong 1947 sa isang French-Canadian family na kung saan siya ay lumaki sa Thetford Mines, Quebec, Canada. Noong bata pa lang siya ay nakitaan na siya ng talino at husay sa pag-aaral, pero nag-drop out siya sa school noong 7th grade dahil siya ay hindi nag-enjoy dito o kaya naman sa traditional education, at ito'y tinawag pa nga niyang boring. Habang tumatanda si Roch ay mas naging interesado siya sa pagbabasa ng Biblia o kaya ng mga religious texts. At dahil dito ay mas lalong lumalim ang hilig niya sa theology, at siya din ay naniniwalang siya ay tinawag ng Diyos para gumawa ng kabutihan. Noong nagtagal ay mas lalo na siyang naging obsessed sa religious beliefs na kung saan ay itinalaga na niya ang kanyang sarili bilang isang propeta ng Diyos. Naniniwala si Roch na nalalapit na ang katapusan ng mundo o kaya naman ang paghuhukom na dulot ng giyera sa pagitan ng kabutihan at ng kasamaan. Di nagtagal ay lumipat na nga ng sekta si Roch mula sa Katolisismo papuntang Seventh-day Adventist Church. Ito ay nangyari noong 1977 at dito ay nagsimula na siyang sumampalataya sa tinatawag na Denomination's Regular Holistic Beliefs. Sa itong aral na nagbibigay layunin sa mga tao na magpatuloy sa isang healthy lifestyle, layo sa kung anumang unhealthy foods at tobacco. Habang kabilang sa Seventh-day Adventist ay itinatag na nga din ni Roch ang The Anthill Kids. As David Wolfe explains, it's not that difficult to convince people to believe in you. If I wanted to do that tomorrow, I would find something I thought people needed. And it's usually some basic emotion. They need affection and love and attention and resources. And I would provide that to them, and I would little by little block out the other stuff that they have and convince them that this is better for them. And one day they'd wake up and realize they're totally controlled by it but can't get out. Noong April 1978, si Roch ay nagsimulang bumuo ng sarili niyang paniniwala na taliwas sa aral ng The Seventh-day Adventist Church. Mas naging obsessed siya sa hula ng pagkagunaw ng mundo at dito ay sinimulan niyang baguhin ang mga aral upang makakuha siya ng mga tagasunod at maniniwala sa kanya. Ang kanyang naging asal at mga ideya ay naging taliwas sa aral ng Denomination's Regular Holistic Beliefs at mas nakabahala na din sa ibang miyembro ng Seventh-day Adventist ang kanyang mga nagiging kilos. Kaya naman formal lang tinanggal si Roch sa sekta at ipinagpatuloy ang pagtataguyod ng The Anthill Kids na kung saan kabilang ang mga miyembrong nahikayat niya. Nung natanggal siya sa sekta ay pinanatili niya sa kanyang sarili ang maraming asawa at mga mistress o kabit. Pinaniwala ni Roch ang mga ito na isang kautusan mula sa Diyos ang pagkabuntis mula sa kanya, kaya naman nang nagtagal ay naging ama siya ng 26 na mga anak. Magmula dito, ang mga tagasunod ni Roch na kabilang ang 12 na matatanda at 22 na bata ay namuhay sa ilalim ng kanyang mapanupil na pamumuno sa isang komunidad at dumanas ng napakatinding mga pisikal at sexual na pang-aabuso.
Nang maitayo ni Rock ang The Anthill Kids noong 1977 sa St. Marie, Quebec, nagawa niyang makonvince ang ilang miyembro ng The Seventh-day Adventist Church at iba pang tao na iwan ang kani-kanilang mga trabaho at bahay upang samahan siya sa isang tinatawag na religious movement. Ang layunin ng grupong ito ay bumuo ng isang komunidad na kung saan ang mga kabilang dito ay magkakaroon ng laya na makinig sa kanyang mga banal na aral, mamuhay ng may pagkakaisa at makawala mula sa mga kasalanan. Pinagbawal niya ang kanyang mga miyembro na magkaroon ng anumang ugnayan mula sa kanilang mga pamilya at Seventh-day Adventist Church sa kadahilanan daw na ito ay taliwas sa aral ng Diyos at sa kalayaan. Habang tumatagal ay mas lalong lumalalim ang takot ni Rock sa paghuhukom. Ipinagbigay alam niya sa kanyang mga miyembro na binabalaan siya ng Diyos na ito ay paparating na sa February 1979 at ang kanyang komunidad ay dapat maghanda. Noong 1978, bilang isang paghahanda, inutusan ni Rock ang kanyang komunidad na magtungo sa mountainside na tinawag niyang Eternal Mountain sa Hope. Isa itong lugar mula sa Gaspe Peninsula na may kakaunting tao na kung saan sinabi din niya na ang pagpunta dito ay magbibigay kaligtasan sa kanila. Doon ay inutusan niya ang kanyang mga miyembro na bumuo ng isang town habang siya naman ay nagpapahinga. Dito ay may kukumpara ang pagkilos ng grupo sa mga langgam o ant tuwing kumikilos sa anthill. Kaya naman dito na rin nabuo ang pangalan ng grupo na Anthill Kids. Fast forward sa February 1979, nang hindi matuloy ang inaasahang paghukom, ay nagsimula ng magtanong ang mga miyembro sa katotohanan sa sinasabi ni Rock. Dito ay dinipensahan niya ang kanyang sarili na sinasabing ang oras ng lupa at oras ng Diyos ay hindi magkapareho, kaya ito ay nauwi sa isang maling kalkulasyon. Para mapalawak ang komunidad at mapanatili ang debosyon ng kanyang mga miyembro ay pinakasalan ni Rock at binuntis ang lahat ng babaeng miyembro ng komunidad na nag-uwi sa pagiging ama ng 26 na anak. Pagdating ng 1980s, nasa 40 na ang miyembro ng komunidad ni Rock. Ang bawat miyembro ay nangangailangang magsuot ng pare-pares na damit upang mapanatili ang pagkakapantay-pantay at debosyon sa komunidad. Noong 1984 naman ay lumipat na ang grupo mula sa Quebec papunta sa isang bagong lugar malapit sa Burnt River. Isa itong lugar sa Central Ontario na ngayon ay parte na ng syudad ng Kawartha Lakes. Matapos ang pagkabuo ng kanyang komunidad ay nagsimulang lumayo si Rock mula sa pagiging isang motivational speaker patungo sa isang mapanupil na leader dahil sa patuloy na paglala ng kanyang alcohol addiction. Dito ay mas lalong naging malala ang pagkontrol at panghihimasok niya sa buhay ng kanyang mga miyembro at tila ay naging walang kabuluhan ng kanyang mga paniniwala. Isa sa mga patuloy niyang pinagbabawal ay ang pakikipagtalik ng kanyang mga miyembro kung wala siya o kaya naman ay kung hindi humingi ng permiso mula sa kanya. Patuloy na ginamit ni Rock ang kanyang karisma para pagtakpa ng patuloy na paglala ng kanyang pangabuso at pabago-bagong pag-uugali. Dahil dito ay wala sa sino man sa mga miyembro niya ang nagawa siyang questionin sa kanyang mga desisyon o kaya naman itahas ang sinisi siya sa anumang pisikal, mental o emosyonal na pinsala. Habang tumatagal ay nagsimula na rin si Rock na magpataw ng parusa sa mga miyembro na sa tingin niya ay naliligaw. Ito ay sa paraang pang-espiya sa kanila at sinasabi na ang Diyos ang nagsabi sa kanya ng kanilang mga kasalanan. Kung may magpasya na miyembro na gusto nang umalis ay hinahampas ni Rock ng belt o martilyo. Kaya naman ay isasabit sila ng pabaligtad mula sa kisame. Isa-isa ding binubunot ang mga buhok sa katawan o kaya naman ay dinudumihan niya. Ang mga miyembro ng Anthill Kids ay nabubuhay sa pagbebenta ng mga lutong pagkain at kung sino man ang miyembro na hindi makapag-uwi ng sapat na pera ay pinapawasahan niya din. Habang tumatagal ay mas lalong nagiging malala at bayolente ang mga parusa ni Rock. Kabilang na dito ang pag-uutos sa kanyang mga miyembro na baliin ang kanilang sariling paa gamit ang sledgehammer, umupo sa napakainit na kalan, barilin ang kapwa miyembro sa balikat at kumain ng patay na daga o dumi ng tao. Kung minsan ay sinasabihan niya ang mga miyembro na putulin ang daliri ng iba pang miyembro gamit ang wire cutter para lang maipakita nito ang kanyang loyalty. Nagpatuloy ang mga karasang ito hanggang sa anak ng mga miyembro na kung saan sila ay nakaranas ng sexual abuse, binibitin mula sa ibabaw ng apoy o kaya naman ay ipinapako sa puno habang binabato ng bato ng ibang kabataan. Isa sa mga asawa ni Rock ang iniwan ng isang bagong silang na bata, si Eleazar Lavilley, sa labas upang mamatay sa sobrang lamig ng panahon para lamang maprotektahan siya mula sa pang-aabuso.
So that's why, he had a good reason to make us believe that, we are special and we have to believe that and we're the lucky one who will be saved. Sinubukang balikan ni Rock ang orihinal na misyon niya noon sa komunidad at nagsimulang maniwala sa paglilinis ng kanyang mga tagasunod mula sa kasalanan sa pamamagitan ng abusadong purification process na kung saan ang mga miyembro ay hubot-hubad habang patuloy silang binubugbog. Nanindigan si Rock na siya ay isang propeta ng Diyos at nagsimulang magsagawa ng mga operasyon sa mga miyembrong may sakit upang ipakita ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling kahit wala naman siyang kahit anong experience sa medisina. Kasama sa sinasabing operation o surgery na ito ang pagturok ng 94% ethanol solution sa tiyan o ang pagsasagawa ng circumcision sa mga bata at matatanda sa grupo. Noong 1987 ay inalis ng mga social worker ang 17 na bata sa komunidad pero ang masakit dito ay walang anumang naging parusa kay Rock. Isa sa pinakamatinding pangyayari noong 1989 ay nang dumaing si Solange Boillard na sumasakit ang kanyang tiyan. Dito ay nagsagawa si Rock ng isa na namang amateur surgery na walang kahit anong anesthesia. Pinahiga niya si Solange ng nakahubad sa lamesa at sinuntok ito sa tiyan at matapos ay puwersahang ipinasok ang isang plastic tube sa kanyang puwitan para magsagawa ng magaspang na enema gamit lamang ang molasses at olive oil. Gamit lamang ang kutsilyo ay binuksan ni Rock ang tiyan ni Solange at inilabas ang kanyang mga lamang loob na wala man lang suot na gloves. Inutusan ni Rock ang isang miyembro na si Gabriel Lavallee na tahiin ang tiyan ni Solange gamit lamang ang sinulid at karayom at inutusan din ang isa pang babaeng miyembro na ipasok ang isang tubo at bugahan ito sa lalamunan ni Solange. Sa sobrang tindi ng pinsala sa kanya ay namatay din si Solange sa sumunod na araw. Sa paniniwalang may kakayahan si Rock na maibalik ang namatay sa pagkabuhay ay inutusan nito ang isang miyembro na buksan ang ulo ni Solange at ipakita ang utak nito para gawin ni Rock ang hindi kanais-nais, ang maglabas ng sexual na likido o sperm sa utak ni Solange sa paniniwalang mabubuhay itong muli. Nang hindi nabuhay si Solange ay inilibing nila ito sa isang lokasyon na malapit lamang sa kanilang komunidad. I was wondering who I really was. I was wondering earth. I was wondering where I was coming from, and all of that misery, saying to myself, no matter what I touch, everything becomes a failure. I felt someone looking at me in such a way that I had the feeling that his look was like transpercing me. I never, felt such a look before. So I asked to one of the people who were with him to fix an encounter, and the sooner the better. Si Gabriel Lavallee ay nagdanas ng matitinding pang-abuso mula kay Rock noong late 1980s. Nakabilang dito ay mga welding torch burns sa kanyang maselang bahagi, pagkabasag ng hypodermic needle sa kanyang likod, at 8 ngipin din ng pwersahang tinanggal. Sinubukan ni Lavallee na tumakas mula sa komunidad pagkatapos putulin ni Rock ang ilang bahagi ng kanyang dibdib at basagin ang kanyang ulo gamit ang opposite part ng talim ng palakol. Ngunit nang bumalik siya ay tinanggal ni Rock ang isa sa mga daliri niya gamit ang wire cutter, ipinako ang kanyang isang kamay sa mesa gamit ang hunting knife at gumamit si Rock ng cleaver para putulin ang kanyang braso. Rock Thériault a défrayé les manchettes depuis le début des années 80 pour les nombreux sévices qu'il a infligés à ses adeptes. C'est injuste ce qu'ils nous font. Puis ils sont sur le bord de nous crucifier, là. Sa taong 1989 ay naaresto na rin si Rock sa kasong assault dahil muling nakatakas si Gabriel at dito ay tumawag na siya sa authorities upang matapos na ang The Anthill Kids. Matagal nang minamanmana ng kapulisan ng grupo ni Rock sa kadahilanan na rin na masyadong layo sa sibilisismo ang pamumuhay nila. Ang komunidad ay opisyal na nakarehistro bilang isang church kaya walang nagawa ang kapulisan dahil sila ay hindi maaaring makialam o mag-imbestiga sa mga matatanda at sa loob ng church. Kaya naman ang tanging kilos lang na nagawa nila ay ang siguraduhing maayos ang kalagayan ng mga bata. Si Rock ay guilty sa salang assault matapos nitong putulin ang kamay ni Gabriel at dahil dito ay pinatawan siya ng 12 years imprisonment. Karamihan sa kanyang mga tagasunod ay iniwan na siya matapos maaresto. Ngunit may ilang mga miyembro pa rin ang nanatiling loyal sa kanya.
dahil dito ay nagkaanak pa siya ng 4 na bata sa mga natitirang babaeng miyembro sa panahon ng mga conjugal visits. Malaki ang naging parte ng pagtestigo ni Gabriel sa mga karahasan ni Roque at ang dahil dito ay naisiwalat ang matitinding pang-aabuso sa komunidad pati na rin ang pagkamatay ni Solange Boilard. Noong 1993 ay lumabas na guilty sa second-degree murder si Roque sa pagpatay kay Solange at dito ay nahatulan siya ng panghabang buhay na pagkakakulong. Sa taong 2000 ay inilipat si Roque sa Dorchester Penitentiary, isa itong medium security na prison sa Dorchester, New Brunswick. At taong 2002 naman ay itinanggihan si Roque para sa parole dahil itinuturing siyang high risk at mataas ang tsansang gumawa ulit ng kasalanan. Dito ay hindi na siya muling nag-apply for parole. Taong 2009 naman ay sinubukan ni Roque na ibenta ang kanyang mga artwork sa isang website na nakabase sa US, ang murderauction.com, na tinawag ang sarili bilang isang true crime auction house at handang ibenta ang ilang mga drawings at poetry ni Roque. Pinigilan ng Correctional Service of Canada na ilabas ang mga gawa ni Roque mula sa Dorchester Penitentiary at si Stockwell Day, ang Canadian Federal Public Safety Minister noong panahong iyon, ay sumulat sa Correctional Service upang ipahayag ang kanyang pagkabahala na ang pumatay ay kumikita mula sa paggawa sa loob ng kulungan. Taong February 26, 2011, sa edad na 63, ay natagpuan na si Roque na patay na malapit sa kanyang selda sa Dorchester Penitentiary. Pinaniniwalaan na siya ay namatay dahil sa hindi pagkakaunawaan sa kanyang cellmate na si Matthew Gerard MacDonald, isang 60-year-old convicted murderer sa Newfoundland and Labrador. Nagplead guilty si MacDonald sa kasong second-degree murder at nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ito ay matapos na magsilbi ng isang life sentence para sa isang naunang kaso ng pagpatay. Sinaksak ni MacDonald si Roque sa leeg gamit ang isang sheave, sa itong makeshift o improvised knife, at naglakad papunta sa guard station. Dito ay inabot niya ang sheave sa guard at sinabing, "That piece of shit is down on the range. Here's the knife. I've sliced him up." Ang 2002 film na Savage Messiah ay hango sa totoong krimen ni Roque Thériault sa kanyang mga tagasunod at kung ano ang mga naging sunod na legal action sa kanya. Sa pelikulang ito ay gumanap si Luc Picard bilang si Roque Thériault at si Polly Walker naman bilang si Paula Jackson, ang social worker na nagsagawa ng investigasyon para mapalabas ang katotohanan sa krimen. Sumulat din si Gabriel Lavallee ng isang memoir tungkol sa kanyang buhay sa sekta na pinamagatang L'Alliance de la Brebis o kaya naman ay Alliance of the EU. Ang kwento ng The Ant Hill Kids ay puno ng nakakatakot na trahedya at mga abuso. Nagsimula lamang ito sa isang simpleng soul searching sa paniniwalang makakakuha sila ng kapayapaan at kaligtasan hanggang sa mauwi sa isa sa pinakamalalang trahedya sa kasaysayan ng Canada. Ang kwentong ito ay nagsisilbing paalala na patuloy maging mapanuri sa aral na sinusunod at sa kung sino ang taong nasa likod nito. Mga kaibigan, kung nagustuhan nyo ang kwento ng The Ant Hill Kids ay huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat at sa susunod na kabanata.